Star FM International News. Casper Nation, para sa ating balitang international naman, nanawagan si Pope Leo XIV ng kapayapaan sa kanyang Easter message at hinikayat ang mga lider ng mundo na itigil ang mga gyera at talikuran na ang anumang pagnanasa sa kapangyarihan at dominasyon. Sa kanyang mensaheng Urbi et Orbi, binigyan diin ng Santo Papa na si Kristo ay huwara na ganap sa kapayapaan at hindi marahas. Sa kanyang Easter message, ipinahayag niya sa harap ng libu-libong nagtipon sa St. Peter's Square na nawagan si Pope Leo XIV sa mga lider ng mundo na itigil na ang umiiral na gyera sa iba't ibang panig ng daigdig. Ayon pa sa Santo Papa, tila nasasanay na ang mga tao sa kaharahasan, kaya't mahalagang piliin ang kapayapaan kaysa sa digmaan. Hinikayat din niya ang mga bansang may hawak ng armas na ihinto ang labanan at magpatuloy sa dialogo. Bagamat hindi binanggit ang partikular na gyera, kapansin-pansin ang kanyang diretsong panawagan sa mensaheng Urbi et Orbi na mas maikli ngunit mas matindi ang dating. Ibinahayag o ipinaliwanag niya ang muling pagkabuhay ni Kristo ay patunay ng kapayapaan at pag-asa na dapat maging gabay ng santa katauhan. Sa mga nakalipas na linggo, mas naging matindi ang pagkondena ng Santo Papa sa mga marahas na sagupaan sa mundo, kabilang ang kanyang matinding kritisismo sa digmaan na kinasasangkutan ng Iran. This strength, this power is God Himself, for He is love who creates and generates. Love who is faithful to the end, and love who forgives and redeems. Christ, our victorious King, fought and won His battle through trusting abandonment to the Father's will, to His plan of salvation. Thus He walked the path of dialogue to the very end, not in words but in deeds. To find us who were lost, He became flesh. To free us who were slaves, He became a slave. To give life to us mortals, He allowed Himself to be killed on a cross. The power with which Christ rose is entirely non-violent. It is like that of a grain of wheat, which having rotted in the earth, grows, breaks through the clods, sprouts, and becomes a golden ear of wheat.